May mga bagay na lampas sa ating pangunawa, mga tanong na kahit ang pinakamatatalinong sentipiko ay patuloy na sinusubukang sagutin. Isa na rito ang misteryo ng oras. Ano nga ba ang oras? Isa ba itong tuwid na linya na may simula at katapusan? O isa itong ilog na may agos at kung sakaling makahanap tayo ng paraan, maaari ba tayong lumangoy pabalik o lumutang paabante upang saksihan ng hindi pa nagaganap? Sa mahabang kasaysayan ng sangkatauhan, ang ideya ng time travel, ang paglalakbay sa oras ay hindi lamang katahang isip. Ito'y isang tanong, isang pag-asa at minsan ay isang takot. At sa episode na ito, susubukan nating tahakin ang bawat mga oras na paglalakbay. Isang paglalakbay, hindi lamang sa mga pahina ng kasaysayan, kundi sa mismong konsepto ng oras. Kung paano ito nang simula, paano ito gumagana, sino na ang nakaranas at ano ang maaaring mangyari kung ito'y tunay na posible. Mga sinaunang alamat ng paglalakbay sa oras. Bago pa man ipanganak ang siyensya, bago pa man maipaliwanag ang relativity ni Einstein, ang mga sinaunang tao ay may mga kwentong tila nagpapakita na may posibilidad nga na ang oras ay hindi matibay na pader, kundi isang tabing na maaaring madulas o mabuksan. Sa India, isinulat sa banal na kasulatan na Mahabharata ang tungkol kay Hari Kakudmi. Siya ay umakyat sa kaharian ng mga Diyos upang humingi ng payo para sa kanyang anak na babae. Ang kanyang pagbisita ay tila tumagal lamang ng ilang sandali, ngulit nang siya'y bumalik sa lupa, daan-daang taon na ang lumipas. Ang mundong kanyang iniwan ay wala na at ang lahi ng tao ay nagbago na. Sa Japan, may alamat tungkol kay Urashima Taro, isang mangingisda na tumulong sa isang pagong. Bilang gantimpala, siya'y dinala sa kaharian sa ilalim ng dagat. Doon, tumira siya ng 3 araw sa piling ng isang prinsesa. Ngunit nang magpa siyang bumalik sa kanyang baryo, natuklasan niyang lumipas na ang 300 taon. Ang kanyang pamilya ay wala na at ang kanyang dating mundo ay naging banyaga. Maging sa ating dito sa Pilipinas, may mga kwentong bayan tungkol sa mga taong nawawala sa gubat at muling nagbabalik matapos ng ilang oras lamang, ngunit ayon sa kanilang mga mahal sa buhay ay sila'y nawala ng maraming taon. Ang mga engkanto at diwata raw ang nagdala sa kanila sa ibang mundo kung saan ang oras ay dumadaloy ng kakaiba. Kung ating iisipin, ang mga kwentong ito'y hindi lamang simpleng alamat. Maaari itong mga unang pasilip ng tao sa misteryo ng oras. Mga kwentong nagbubukas ng posibilidad na ang oras, gaya ng spasyo, ay maaari ring mapaglakbayan. Dumako tayo sa mga sinaunang pilosopo. Sa Greece, si Heraclitus ang nagsabi, "Walang bagay na nananatili, ang lahat ay dumadaloy." Para sa kanya, ang oras ay parang ilog, patuloy na gumagalaw, hindi na muling maiibalik ang parehong patak ng tubig. Si Plato naman ay naglarawan ng oras bilang gumagalaw na larawan ng kawalang hangganan. Ang oras para sa kanya ay hindi likha ng tao, kundi bahagi ng kalikasan ng universo. Si Aristotle ay nagbigay ng mas praktikal na pananaw. Ang oras ay sukatan ng paggalaw. Kung walang galaw, walang oras. Ngunit may mga palaisipan din sila. Kung ang oras ay isang ilog, maaari ba tayong lumangoy laban dito? Maaari ba tayong lumundag sa mga alon nito? O tayo ba ay mga bihag lamang madumadaloy sabay ng agos? Sa panahong iyon, walang kasangkapan, walang relo na kayang sukatin ng oras na paraang kaya natin ngayon. Ngunit ang kanilang mga tanong ay naging pundasyon ng pilosopikal at siyentipikong pag-aaral ng oras.
Simula ng siyentipikong pananaw sa oras. Kung ang mga alamat at pilosopiya ay nagsilbing unang hakbang, ang siyensya naman ang naging susi upang mas maunawaan natin ang oras. Noong ika-16th at ika-17th siglo, nagsimula ang isang bagong panahon, ang panahon ng Scientific Revolution. Sa panahong ito, tinangkang ipaliwanag ng tao ang kalikasan hindi lamang sa pamamagitan ng alamat, kundi sa pamamagitan ng eksperimento, matematika at obserbasyon. Isa sa mga unang nagbigay ng mahalagang ambag ay si Galileo Galilei. Sa kanyang eksperimento gamit ang pendulum, napansin niyang ang pag-indayog nito ay pare-pareho ang tagal. Ang kanyang simpleng obserbasyon ay nagbigay ng ideya na ang oras ay maaring sukatin ng eksakto. Para kay Galileo, ang oras ay hindi basta misteryo lamang. Ito ay isang bagay na maaaring ilarawan gamit ang matematika. At dito nagsimula ang konsepto ng oras bilang isang sukatan na pare-pareho saan man. Pagkaraan ng ilang dekada, lumitaw ang isang mas matinding puwersa sa larangan ng agham, si Isaac Newton. Sa kanyang tanyag na aklat na Principia Mathematica, inilarawan niya ang universo bilang isang malaking makina. Sa kanyang pananaw, ang oras ay ganap at hindi nagbabago. Ang oras, para kay Newton, ay parang isang malawak na entablado kung saan nagaganap ang lahat ng kilos ng universo. Ang kanyang ideya ng absolute time ay nagsasabi na ang oras ay dumadaloy ng pantay at hindi naaapektuhan ng kahit ano. Kahit nasaan ka man, nasa lupa, nasa buwan, o nasa dulo ng kalawakan, iisa at pareho ang orasan ng sansinukob. Sa daang taon, ang pananaw na ito ang naging pamantayan. Para sa mga tao, malinaw, ang oras ay tuwid, simple at hindi kayang baguhin. Ngunit, ito'y magbabago pagdating ng ika-20th century. Noong 1905, isang batang siyentipikong nagngangalang Albert Einstein ang naglathala ng isang teorya na yayanigin ang ating pagkaunawa sa oras. Ang kanyang Special Theory of Relativity ay nagpakita ng nakakagulat na katotohanan. Ang oras ay hindi pala absolutong pantay. Ang oras ay nakadepende sa bilis ng paggalaw. Kung ikaw ay gumagalaw ng napakabilis, halos kasing bilis ng liwanag, ang oras para sa iyo ay tatakbo ng mas mabagal kumpara sa mga taong naiwan. At noong 1915, mas lalo pa ni Einstein itong pinalalim sa kanyang General Theory of Relativity. Ayon dito, ang oras ay maaari ring mabago ng grabidad. Ang mga bagay na may napakalakas na gravity, gaya ng mga bituin o black holes, ay kayang baluktutin ng space at oras mismo. Ibig sabihin, ang oras ay hindi isang tuwid na linya. Ito ay isang tela, isang fabric of space-time na maaring maunat, mabaluktot at kahit mapasigla ng mga puwersa ng kalikasan. Hindi lamang teorya ang ideya ni Einstein. May mga eksperimento na nagpapatunay na totoo ang kanyang sinabi. Noong 1971, nagsagawa ng eksperimento gamit ang atomic clocks. Naglagay sila ng isang atomic clock sa isang eroplanong lumilipad sa paligid ng mundo at isa pang naiwan sa lupa. Pagkatapos ng biyahe, napansin nilang ang relo sa eroplanong mabilis na gumagalaw ay mas mabagal ang ikot kumpara sa naiwan sa lupa. Kahit napakaliit ng diferensya, mga microseconds lamang. Ito'y malinaw na patunay na ang oras ay kayang baguhin ng bilis. At sa kasalukuyan, ang mga astronaut na nananatili sa International Space Station ay nakakaranas din nito. Dahil sila ay umiikot sa mundo ng napakabilis, ang kanilang orasan ay bahagyang naiiba sa mga tao sa lupa. Ang tawag dito ay time dilation. At ito ang unang konkretong ebidensya na ang paglalakbay sa oras ay hindi lamang katang-isipan, kundi
isang bagay na totoong umiiral sa ilalim ng batas ng pisika. Ngunit mas nagiging kamangha-mangha ito kapag tinignan natin ang mga bituin at mga itim na butas. Sa paligid ng isang black hole, ang oras ay halos humihinto. Ang napakalakas na grabidad nito ay nakakapigil sa liwanag at kaya ring baluktutin ang oras mismo. Kung sakali mang may taong lumapit sa isang black hole at nakaligtas, ang kanyang oras ay tatakbo ng napakabagal kumpara sa oras ng mga taong malayo dito. Para sa kanya, maaring ilang minuto lamang ang lumipas. Ngunit para sa mga taong nasa malayo, maaring milyong-milyong taon na ang nakalilipas. Ito ang nagbibigay inspirasyon sa mga pelikula gaya ng Interstellar, kung saan ipinakita kung paano ang isang oras sa isang planeta na malapit sa black hole ay katumbas ng 7 taon sa ibang lugar. Hindi ito purong imahinasyon, ito ay nakabatay sa aktwal na matematika ni Einstein. Kung ganito ang oras, kung ito ay nababaluktot at naaapektuhan ng bilis at grabidad, maaari ba nating itong kontrolin? Maaari ba tayong maglakbay pabalik sa nakaraan o lumundak sa hinaharap? Ang mga tanong na ito ang nagbigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng siyentipiko at pilosopo. Ngunit ang sagot ay hindi pa rin malinaw. Ang alam lang natin ngayon, ang oras ay mas misteryoso kesa sa inakala ni Newton. At sa bawat pag-usbong ng siyensya, mas lalo itong nagiging palaisipan. Kung ang mga teorya ni Einstein ay nagbibigay ng matibay na pundasyon na ang oras ay maaaring baluktutin, ang mga kwentong susunod ay nagmumula naman sa mga karanasan ng ordinaryong tao. Mga kwentong tila kathang-isip, ngunit paulit-ulit na isinasalaysay ng mga nakaranas. Ito ang tinatawag na mga time slip, mga pagkakataong ang isang tao ay biglang napapadpad sa nakaraan o kaya na may nakakasilip ng hinaharap nang hindi man lang namamalayan. Mga misteryong walang lohikal na paliwanag, ngunit tila ba nagbibigay ng senyales na ang paglalakbay sa oras ay hindi lamang teorya, kundi karanasan mismo. Isang kilalang kaso ay naganap noong 1901 sa Versailles, France. 2 guro mula sa Inglaterra, sina Charlotte Ann Moberly at Eleanor Jourdain, ay bumisita sa malawak na hardin ng Versailles Palace. Habang naglalakad, bigla raw silang nakaramdam ng kakaibang katahimikan. Ang paligid ay tila nagbago. Ang mga tao sa hardin ay nakasuot ng makalumang kasuotan, gaya ng mga damit noong ika-18 siglo. Nakakita pa raw sila ng isang babae na may marangyang kasuotan na pinaniniwalaan nilang si Marie Antoinette mismo bago ang French Revolution. Ngunit nang sila'y makabalik sa kanilang hotel at muling bumalik kinabukasan, wala na ang mga taong iyon. Ang hardin ay bumalik sa normal. Kanilang idokumento ang karanasan sa isang aklat na pinamagatang An Adventure. Marami ang nagduda, ngunit hanggang ngayon hindi pa rin lubos na maipaliwanag kung ano talaga ang kanilang nakita. Mga multo ba iyon? Isang ilusyon? O isang tunay na pagdulas sa nakaraan? Hindi lamang sa Versailles lumitaw ang ganitong karanasan. Sa panahon ng unang digmaang pandaigdig, may mga sundalo raw na biglang nawala sa gitna ng labanan at muling nagpakita makalipas ang ilang araw, ngunit para sa kanila ay parang ilang minuto lamang ang lumipas. Isang alamat ang tungkol sa Norfolk Regiment, isang unit ng mga sundalong Briton na di umano'y nawala sa Gallipoli, Turkey noong 1915. Ayon sa mga nakasaksi, binalot sila ng kakaibang ulap at hindi na muling nakita. May nagsasabing baka sila ay nilupol lamang ng kalaban, ngunit ang iba naman ay naniniwalang sila ay nalulunod sa isang time slip, isang bulsa ng oras kung saan sila'y natrap.
Bukod sa mga grupong ito, may mga kwento ring personal. At sino ang makakalimot sa mga litrato at pelikula kung saan may makikitang tao na tila gumagamit ng modernong kagamitan, gaya ng cellphone, kahit wala pa namang ganoong teknolohiya sa panaong iyon. Maraming nagsasabi ito'y patunay ng mga time traveler na nakikihalubilo sa nakaraan. Totoo man o hindi, nananatili itong bahagi ng mga alamat na nagbibigay kulay sa misteryo ng oras. Sa lahat ng kwentong ito, nananatili ang mga tanong. Totoo nga bang may mga taong nadudulas sa oras kahit hindi sinasangadya? Ang mga nawawalang sundalo, ang mga misteryosong estranghero, ang mga guro sa Versailles, ay sila ba'y biktima ng mga bitak sa oras? O baka naman ang lahat ng ito ay bunga lamang ng ating imahinasyon at takot? Hanggang ngayon, wala pang siyentifikong ebidensya na magpapatunay ng buo sa mga kwentong ito. Ngunit ang dami ng ulat at ang pagkakatulad ng mga karanasan mula sa iba't ibang bansa ay nag-iiwan ng kakaibang tanong. Kung minsan, ang kwento ay maaring kathang-isip lamang. Ngunit may mga pagkakataon, ang kwento ay piraso ng katotohanan na hindi pa natin lubos na uunawaan. Ang mga time slip ay tila mga bitak sa tela ng oras, mga sandaling nahuhulog ang tao sa ibang panahon at ibinabalik bago pa niya lubos na maintindihan kung ano nangyari. Para sa ilan, ito'y mga alamat lamang. Para sa iba, ito'y patunay na ang oras ay masalimuhot at maaring ang madaanan gaya ng daan o ilog. At kung ito'y totoo, nangangahulugan ba nito na may paraan na ang paglalakbay sa oras ay maging kontrolado? Kung kaya nating madula sa oras ng hindi sinasadya, kaya rin ba nating tahakin ito ng sinasadya? Kung ang mga alamat ay nagbigay ng unang sulyap at ang siyensya ay nagbigay ng batayan, ang imahinasyon naman ng tao ang nagbigay ng anyo sa paglalakbay sa oras. Sa pamamagitan ng panitikan at pelikula, isinilang ang mga ideya ng makina, portal at teknolohiyang magbubukas ng pinto patungo sa nakaraan at hinaharap. At sa bawat pahina at eksena, mas lalo nitong pinapalakas ang pagnanais ng sangkatauhan na balang araw maranasan mismo ang paglalakbay sa oras. H.G. Wells at ang unang makina ng panahon. Noong 1895, isang manunulat na nagngangalang H.G. Wells ang naglathala ng nobela na hanggang ngayon ay kinikilala bilang pundasyon ng science fiction, The Time Machine. Sa kanyang akda, ipinakilala niya ang isang siyentipikong lumikha ng isang makinang kayang dalhin ang tao saan mang yugto ng panahon. Hindi na ito simpleng time slip o hindi inaasahang pagkawala sa oras. Sa halip, ito ay sinadyang teknolohiya, isang imbensyon na maaaring kontrolin. Ang time machine ni Wells ay naging simbolo ng walang katapusang kuryosidad ng tao. Sa kanyang kwento, hindi lamang siya bumisita sa nakaraan, kundi pati sa malayong hinaharap, kung saan ang lahi ng tao ay nagbago na ng husto. Sa pamamagitan nito, ipinakita ni Wells na ang oras ay isang daan na maaaring tahakin at ang hinaharap ay maaaring maging kasing misteryoso ng nakaraan. Sa paglipas ng mga dekada, ang ideya ng time travel ay lumipat mula sa pahina patungo sa pelikula at telebisyon. Isa sa pinaatanyag ay ang Back to the Future trilogy noong dekadang 80s. Ang DeLorean na kotse na ginawang time machine ay nagbigay buhay sa pangarap ng marami na balang araw maaari nilang bisitahin ang kanilang mga ninuno
o makita ang magiging buhay nila sa inaharap. Sa pelikulang Interstellar naman noong 2014, ipinakita kung paano ang relativity ni Einstein ay maaaring magdulot ng dramatikong pagbabago sa oras. Ang isang oras sa isang planeta na malapit sa black hole ay katumbas ng 7 taon sa ibang lugar. At sa Doctor Who, isang tanyag na palabas sa telebisyon, ipinakita ang walang katapusang pakikipagsapalaran ng isang nilalang na naglalakbay sa oras at espasyo gamit ang TARDIS, isang tila simpleng police box, ngunit sa loob ay isang sasakyan na kayang lampasan ang lahat ng hangganan. Sa unang tingin, maaring sabihin ng iba, katang-isip lamang ang lahat ng ito. Ngunit kung ating iisipin, ang maraming teknolohiya ngayon ay nagsimula bilang katang-isip lamang. Noong unang panahon, ang mga submarine ay unang inilarawan ni Jules Verne bago ito naging totoo. Ang konsepto ng satellite ay una ring ipinakita ni Arthur C. Clarke bago ito naisakatuparan. Kung gayon, bakit hindi rin maaaring mangyari ang time travel? Para sa mga siyentipiko, ang imahinasyon ng mga manunulat at direktor ay hindi lamang libangan. Ito ay inspirasyon, isang hamon na nagsasabing, kung kaya nilang isipin, kaya nating subukan. Mga disenyo at konsepto ng time machine. Dahil dito, maraming siyentipiko at inventor ang nag-isip ng posibleng disenyo ng time machine. May mga konsepto ng mga sasakyang umiikot sa napakabilis na direksyon, halos kasing bilis ng liwanag. May mga modelo ng wormhole generator, mga pintuang daan na mag-uugnay sa 2 punto ng oras at espasyo. At may mga mungkahi rin na baka mismong utak ng tao ay maaring maging tulay sa oras. Ang ating alaala, ang ating panaginip, maaari bang ito'y anyo ng time travel na hindi natin namamalayan? Ang mga disenyo at konseptong ito'y wala pang konkretong anyo. Ngunit tulad ng teleskopyo bago pa naimbenta, ito'y patuloy na pinapangarap at isinasalarawan ng tao. Sa bawat akda na naisusulat, sa bawat pelikulang napapanood, mas lalo nating nakikita na ang oras ay hindi saradong pinto. Ang mga batang nanonood ng Back to the Future, ang mga kabataang nabighani sa Interstellar, o ang mga mambabasa ng The Time Machine, marahil ay sila rin ang magiging siyentipiko, inhinyero at pilosopo ng hinaharap na tunay na magtatayo ng mga unang hakbang tungo sa paglalakbay sa oras. Ang imahinasyon ang pinakamakapangyarihang makina ng tao, sapagkat bago pa man tayo makagawa ng kahit anong teknolohiya, kailangan muna nating makita ito sa ating isipan. Ang teknolohiya at imahinasyon ay parang 2 gulong ng isang karwahe. Ang isa ay nagdadala ng praktikal na kaalaman, ang isa naman ay nagbibigay direksyon at pangarap. At sa kanilang pagsasanib, lumilitaw ang posibilidad na balang araw, ang paglalakbay sa oras ay hindi lamang kwento sa libro o pelikula, kundi isang tunay na karanasan ng sangkatauhan. Sa puntong ito, naipakita na natin kung paanong ang mga alamat, agham at imahinasyon ay nag-ambag sa idea ng time travel. Ngunit, isa pa rin ang tanong na bumabalot sa isipan ng lahat. Paano nga ba ito posible? Kung totoo ang paglalakbay sa oras, anong mga mekanismo at batas ng kalikasan ang maaaring magsilbing daan upang ito'y mangyari? Ngunit paano naman ang pagbalik sa nakaraan? Dito pumapasok ang konsepto ng black holes. Ang black hole ay napakasiksik na bituin na bumagsak sa sarili nitong gravidad, kaya't nagiging parang butas sa mismong tela ng space-time. Sa paligid nito mayroong event horizon, isang hangganan na kapag nalampasan mo ay wala nang babalikan. Kung totoo ito,
Ang black hole ay hindi lamang multo ng bituin, kundi maaaring pintuan patungo sa nakaraan. Wormholes, mga tunay na shortcut. Mayroon pang mas kapanapanabik na idea, ang wormholes. Isipin ang space-time bilang isang papel. Kung titiklopin mo ito at butasin sa dalawang maglayong punto, maaari kang gumawa ng shortcut. Ganito rin ang wormhole, isang lagusan na maaaring magdugtong ng dalawang malayong punto sa espasyo o dalawang magkaibang oras. Ayon sa mga kalkulasyon, posible ang wormholes, ngunit may problema. Sobrang unstable nila. Kung susubukan mong dumaan, agad silang magsasara. Subalit, may panukala. Baka raw kung mayroong tinatawag na exotic matter, isang anyo ng materya na may kakaibang katangian, maaari nitong panatilihing bukas ang wormhole. Kung gayon, ang wormhole ay maaaring maging isang tunay na time tunnel. Kung ang relativity ay naglalarawan ng mga malalaking bagay, ang quantum mechanics naman ay mundo ng maliliit, mga atom at particle. Dito, mas nagiging kakaiba ang idea ng oras. May mga teorya na nagsasabing ang oras ay hindi linear, kundi parang sanga ng puno. Sa bawat desisyon at kaganapan, maaring humihiwalay ang realidad at lumikha ng bagong timeline. Kung totoo ito, baka hindi ka talaga babalik sa nakaraan. Sa halip, lilipat ka sa isang versyon ng nakaraan kung saan maaari mong baguhin ang mga bagay nang hindi na aapektuhan ang orihinal na mundo. Ito ang tinatawag na multiverse theory at kung iisipin, ito'y isang paraan upang maiwasan ang mga sikat na paradoxes. Ngunit paano kung totoo kang nakabalik sa mismong nakaraan? Narito ang tinatawag na time paradoxes, mga palaisipan na tila sumisira sa mismong lohika ng oras. Pinakasikat dito ang grandfather paradox. Paano kung bumalik ka at pinigilan mong magkita ang iyong lolo at lola? Kung ganun, hindi ka na ipapanganak. Pero kung hindi ka ipinanganak, paano ka pa nakabalik upang pigilan sila? Isa pang halimbawa ang bootstrap paradox. Isipin mong bumalik ka at dinala mo ang isang aklat sa isang sikat na manunulat. Inilathala niya ito at pagdating ng panahon, ikaw naman ang bumasa at dinala muli sa nakaraan. Sino talaga ang may akda ng aklat? Ang mga paradoksong ito ay nagpapakita ng limitasyon ng ating pangunawa. Ngunit sa parehong paraan, nagsisilbing itong pahiwatig na baka mas komplikado ang oras kaysa sa ating inaakala. Ang posibilidad. Kung pagsasamahin natin ang lahat ng ito, relativity, black holes, wormholes, quantum mechanics, nagiging malinaw na hindi imposibleng pag-usapan ang time travel sa agham. Maaaring wala pa tayong teknolohiya, maaaring kulang pa ang ating kaalaman, ngunit sa mga pahiwatig na ibinibigay ng kalikasan, tila nagsasabing ang oras ay maaaring mas bukas kaysa sa ating inaakala. At ang pinakamalaking tanong na ay hindi na lamang pwede ba, kundi kailan? Sa paglalakbay natin sa siyensya ng oras, natutunan natin na ang time travel ay hindi na lamang katang-isip. May mga batas ng pisika na nagpapahiwatig na ito'y posibleng mangyari. Ngunit kung ito man ay magaganap, kakailanganin natin ng lakas ng isip, imahinasyon at teknolohiyang higit pa sa kasalukuyan. At higit sa lahat, kailangan nating tanungin ang ating mga sarili. Kung darating ang araw na kaya na nating maglakbay sa oras, handa ba tayong harapin ang mga epekto at responsibilidad nito? Kung ang agham ay nagbibigay ng posibilidad at ang imahinasyon ay nagbibigay ng larawan, may isa pang aspekto ng time travel na hindi maitatanggi.
Ang mga kwento ng mga taong nagsasabing sila'y nakaranas mismo nito. Mga ordinaryong mamamayan, sundalo, pulis at kahit mga turista. Mga individual na nagsabing sila'y biglang natagpuan sa ibang panahon. Mga kwentong hindi laging pinaniniwalaan, ngunit paulit-ulit na lumilitaw sa kasaysayan. Noong 2003, isang balitang umikot sa buong mundo. Ang pag-aresto sa isang lalaki na nagngangalang Andrew Carlson. Ayon sa ulat, nagsimula siya bilang isang ordinaryong mangangalakal sa stock market. Ngunit bigla na lamang siyang nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang yaman. Sa loob lamang ng 2 linggo, lumago ang kanyang pera mula $800 hanggang $350 million sa pamamagitan ng 126 na sunod-sunod na matagumpay na transaksyon. Ang mga otoridad ay nagduda. Imposible raw na walang inside information. Ngunit nang tanungin si Carlson, ang kanyang sagot ay nakakagulat. Ako ay galing sa taong 2256. Ipinakita raw niya ang kanyang kaalaman sa hinaharap pati mga detalyeng hindi pa nangyayari. Pagkaraan ng ilang linggo, bigla siyang nawala matapos ang umano'y paglaya sa kulungan. Hanggang ngayon, hindi malinaw kung totoo ba ang kwentong ito o kathang-isip. Ngunit para sa marami, si Carlson ay naging simbolo ng posibilidad ng time travelers na tahimik na gumagalaw sa ating mundo. Noong dekada 50, isang ulat mula sa New York ang nagsalaysay ng isang insidente. Isang lalaki ang biglang lumitaw sa kalsada, naglalakad na tila hindi pamilyar sa paligid. Ayon sa pulis na nakasaksi, ang lalaki nakasuot na damit na parang mula pa sa 19th century. Wala siyang ID, nguhit may dala siyang mga lumang barya na hindi na ginagamit. Nagulat ang mga otoridad at sinasabing bigla na lamang siyang nawala para bang tinangay ng hangin. Ang ulat na ito'y naging bahagi ng mga tinatawag na time slip phenomena, mga biglaang paglilipat ng tao sa ibang panahon nang hindi nila namamalayan. Sa lungsod ng Liverpool, England, marami ang nag-ulat ng kakaibang karanasan. May mga taong nagsabing habang naglalakad sila sa mga kalye, bigla silang nakapasok sa ibang panahon. Nakakita ng mga lumang tindahan, karwaheng hinihila ng kabayo, at mga taong nakasuot ng damit mula sa nakalipas na siglo. Sa loob ng ilang minuto, parang sila'y nabuhay sa ibang panahon. Ngunit matapos kumurap o lumingon, bumabalik ang lahat sa kasalukuyan. Hindi ito iisa o dalawa lamang. Maraming ulat ang naitala at ang iba'y mula mismo sa mga pulis at profesional. Ano kaya ito? Panliling lang ng isip? O mga tunay na butas sa tela ng oras? Ngunit marahil ang pinakasikat na kwento ng time travel sa modernong panahon ay ang tungkol kay John Titor. Noong taong 2000 hanggang 2001, isang gumagamit ng internet forum ang nagpakilalang sundalo mula sa taong 2036. Inilarawan niya ang kanyang misyon na bumalik sa taong 1975 upang kunin ng isang lumang computer na IBM 5100 na kailangan daw nila para ayusin ang mga problema sa kanilang panahon. Ibinigay niya ang mga detalyadong paliwanag kung paano gumagana ang kanyang makina, isang time displacement unit na nakalagay sa isang sasakyang militar. Nagbabala rin siya tungkol sa mga darating na digmaan, krisis, at pagkakawatak-watak ng lipunan. Bagamat marami ang nagsasabing ito'y panluloko lamang, may ilan sa kanyang mga prediksyon na tila may katotohanan, gaya ng pag-usbong ng mga tensyon sa pagitan ng Russia at Kanluran. Hanggang ngayon, si John Titor ay nananatiling isang enigma, isang alamat ng internet na nagpapaisip. Baka nga ba'y may bisita tayong galing sa hinaharap? Hindi lamang mga kwento ang meron tayo. May mga seryosong pag-aaral din tungkol sa mga sinasabing karanasan ng mga tao. May mga psychologist na nagsasabing ang time slips
ay maaaring epekto ng utak, parang pansandali ang halusinasyon o deja vu. Ngulit may ilan ding physicist na bukas ang isip. Baka raw may mga lugar sa mundo kung saan manipis ang hangganan ng oras at nagkakaroon ng biglaang paglilipat. Kung totoo ito, baka hindi na natin kailangang gumawa ng makina. Baka mismong mundo natin ang may mga butas na bumubukas paminsan-minsan. Sa kabila ng mga kwento, nananatili ang tanong, alin ang totoo at alin ang katahang isip? Marahil ang ilan dito ay mga imbento lamang, bunga ng imahinasyon o panloloko. Mulit marahil may ilang kwento na tunay. Mga pagkakataon ng oras ay nagbigay ng sulyap ng kanyang hiwaga. Kung ang mga saksi ay nagsasabi ng katotohanan, ibig sabihin ang time travel ay hindi na lamang posibilidad, kundi isang bagay na matagal nang nangyayari sa paligid natin. Ang mga kwento ng mga saksi at misteryo ng time travel ay nagsisilbing alaala na hindi lahat ay kayang ipaliwanag ng agham, hindi pa sa ngayon. Ngunit sa bawat ulat, sa bawat pangyayaring nag-iiwan ng palaisipan, mas lalo tayong tinatawag ng oras na tuklasin ang kanyang mga lihim. At marahil ang mga taong ito, sina Andrew Carlson, John Titor at iba pang saksi ay hindi kathang isip, kundi mga paalala na ang hinaharap at nakaraan ay mas malapit kaysa ating inaakala. Kung hanggang ngayon ang time travel ay nasa pagitan ng agham at imahinasyon, ano naman ang naghihintay sa atin sa hinaharap? Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang kaalaman ng tao sa universo. Ang mga teleskopyo ay kayang sumilip sa millions of light years. Ang mga collider ay bumubuo ng mga banggaan ng particle upang tuklasin ang pinagmulan ng lahat. Kung patuloy tayong uusad, darating ba ang araw na ang time travel ay hindi na lamang magiging tanong, kundi ito ay magiging isang sagot? Kung susuriin natin ang kasalukuyang siyensya, may ilang teknolohiyang maaaring magsilbing susi. 1. Quantum computers, mga makinang kayang magproseso ng impormasyon ng higit pa sa kasalukuyan. May mga sayantipikong naniniwala na maaaring magamit ito upang simulan at marahil balang araw kontrolin ang mismong tela ng oras. 2. Artificial intelligence. Ang AI ay maaaring magsagawa ng mga kalkulasyong imposibleng gawin ng tao. Kung bibigyan ng sapat na datos tungkol sa space-time, baka ito ang makadiskubre ng eksaktong paraan upang magbukas ng wormhole. 3. Energy manipulation. Ang pinakamalaking hadlang ay enerhiya. Ang mga wormhole at time machines ay nangangailangan ng halos hindi masukat na dami ng lakas. Pero isipin mo, kung dati ay imposible ang kuryente, ang paglipad at ang paglalakbay sa buwan, sa makatuwid, maaari ring ito? Kung magtatagpo ang lahat ng ito, quantum science, AI at energy mastery, maaaring ito na ang simula ng tunay na teknolohiya ng paglalakbay sa oras. Ngunit bago tayo magdiwang, may mas malalim na usapin. Dapat ba nating gawin ito? Kung kaya nating bumalik sa nakaraan, sino ang may karapatan? Sino ang magpapasya kung anong bahagi ng kasaysayan ang maaaring baguhin? Paano kung may taong bumalik at pigilan ng isang digmaan? Maaaring magligtas ito ng milyong-milyon, ngunit paano ang epekto nito sa hinaharap? Paano kung may makialam sa maliliit na bagay? Isang hindi binhing hindi itinanim, isang taong hindi nakilala. Ang mga maliliit na pagbabagong ito ay maaaring magbago ng buong direksyon ng sangkataunan. Kung darating ang panahon ng time travel, hindi lamang ito teknolohikal na hamon, isa rin itong moral na pasanin. Isipin natin ang mga posibleng epekto. 1. Sa agham at kaalaman, maaari nating makita mismo ang nakaraan at matutunan ang mga bagay na hindi na isulat o nawala na sa kasaysayan. Maaari tayo maging saksi sa pagbuo ng mundo o sa unang hakbang ng tao. 2. Sa relasyon at personal na buhay, marami ang magnanais na bumalik upang muling makita ang mga mahal sa buhay o itama ang mga pagkakamali. Ngulit, handa ba tayo sa emosyonal na bigat ng pagbabagong iyon? 3. Sa lipunan at politika,
Ang mga makapangyarihan ay maaaring gamitin ang oras para sa sariling interes, para baguhin ang kasaysayan ayon sa kanilang kagustuhan. Maaari itong magdulot ng digmaan sa mismong tela ng oras. Kung gayon, ang time travel ay hindi lamang hamon ng teknolohiya. Ito rin ay hamon ng sangkataunan kung paano natin ito gagamitin. Kung darating ang araw na ganap na maisakatuparan ang time travel, maaring may ilang senaryo. 1. Limitadong paglalakbay. Tanging mga sayentipiko o autoridad lamang ang may karapatang gumamit upang maiwasan ang pang-aabuso. 2. Pangkalahatang akses. Katulad ng eroplano ngayon, maaaring maging bukas para sa lahat na parang bumili ng tiket patungong nakaraan o hinaharap. 3. Tagong teknolohiya. Maaaring totoo na ito ngayon, ngulit itinatago sa publiko, ginagamit lamang ng ilan. At may isa pang posibilidad. Baka nga ang mga time travelers ay matagal nang narito. Marahil ay silang tahimik na nakikihalubilo, nagmamasdan at nagbabantay na hindi natin sinasadyang masira ang daloy ng oras. Sa huli, ang tanong ay hindi lamang tungkol sa paano, kung hindi sa tanong na bakit? Kung kaya nating maglakbay sa oras, gagawin ba natin ito para sa kaalaman, para sa kapangyarihan, o para sa pag-ibig upang muling makita ang mga nawala? At higit sa lahat, kung balang araw kaya nating baguhin ang nakaraan, ibig sabihin bang hindi na nakatakdang ang ating hinaharap? Ang time travel ay hindi lamang usapin ng siyensya, ito'y salamin ng ating pagkatao, ng ating takot, pangarap at pag-asa. Ang hinaharap ng time travel ay hindi tiyak, ngunit isang bagay ang malinaw. Ito'y patuloy na magiging bahagi ng ating imahinasyon, agham, at mga tanong na walang tigil na magpapaikot sa ating isipan. At marahil, ang tunay na tanong ay hindi kung maaari ba ito, kung hindi kung handa ba tayo sa oras na dumating ang araw na ito'y maging totoo. Ang hinaharap ng paglalakbay sa oras. Habang lumalalim ang ating paglalakbay sa kasaysayan at filosofiya ng time travel, dumarating tayo sa isang yugto na higit pa sa agham at haka-haka. Ang tanong, ano ang hinaharap ng paglalakbay sa oras para sa sangkatauhan? Maraming mga siyentipiko ang nagsasabi na ang time travel ay mananatiling imposible, hindi dahil sa akulangan ng teknolohiya, kundi dahil sa mismong batas ng kalikasan na tila nagbabantay laban sa mga paradox at pagbabago ng nakaraan. Ngulit sa kabilang banda, may mga nagsasabing hindi natin alam kung anong mga pintuan ang maaring bumukas kapag umabot na tayo sa pinakamataas na antas ng siyensya at teknolohiya. Isipin natin ang hinaharap, mga daang taon mula ngayon. Maaring ang mga tao ay natutunan ng kontrolin ang quantum entanglement, kung saan ang dalawang maliit na partikula ay konektado anuman ang distansya nila. Kung ito'y mapalawak, maaari itong magbigay daan sa pagbuo ng quantum time links, isang uri ng tulay na hindi lang sa kalawakan kundi pati sa oras. Sa panahong iyon, baka may mga unibersidad na nagtuturo ng temporal engineering, kung saan ang mga estudyante ay nag-aaral kung paanong ligtas na magpadala ng impormasyon o maging mga bagay sa nakaraan o hinaharap. Maaring hindi man tayo makalakad sa loob ng isang time machine gaya ng imahinasyon ni H.G. Wells, ngulit baka kaya nating magpadala ng babala, mensahe o teknolohiya sa mga susunod na henerasyon. Ngulit kasama ng posibilidad ay ang panganib. Kung mabubuksan ang oras sa lahat, paano natin mapipigilan ang maling paggamit nito? Paano kung may isang taong nagpasya na baguhin ang isang kaganapan para sa sariling kapakinabangan? Isipin kung may makabalik sa nakaraan at baguhin ang takbo ng digmaan, ekonomiya o kahit ang personal na buhay ng isang tao. Maaari itong magdulot ng kaguluhan sa buong estruktura ng kasaysayan. Kaya nga ang ilan ay naniniwala na kung sakaling magkaroon ng time travel, ito'y mahigpit na babantayan. Baka may tinatawag na temporal authority o mga tagapangalaga ng oras
nasisiguraduhin na walang sino mang makakagambala sa natural na takbo ng kasaysayan. Sa kabilong dako, may mas malalim na pananaw ang iba. Sinasabi nila na kung sakaling matutunan ng tao ang ganitong kapangyarihan, baka hindi na ito simpleng kasangkapan lamang, kundi isang pagsubok ng ating moralidad. Ang oras ay hindi lamang mekanikal. Ito ay sagrado, bahagi ng mismong pagkatao ng universo. At kung susubukan natin itong baguhin, kailangan nating maging handa sa mga kahihinatnan. Sa huli, maaaring totoo ang sinabi ng ilan. Ang hinaharap ng time travel ay hindi tungkol sa paglipat mula sa isang panahon patungo sa isa pa. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa ating sariling posisyon sa loob ng kosmos. Kung kaya't ang tunay na paglalakbay sa oras ay baka hindi makikita sa mga makina o eksperimento, kundi sa ating kakayahang magmuni-muni, matuto mula sa nakaraan at gumawa ng tamang desisyon para sa kinabukasan. At habang tayo'y patuloy na naglalakbay sa oras, hindi bilang mga manlalakbay ng panahon, kundi bilang mga nilalang na patuloy na lumalakad mula sa kahapon tungo sa magiging bukas, dala natin ang pinakamahalagang sandata, ang ating pag-asa at pananampalataya na anumang hinaharap ang dumating, tayo ay magiging handa. Habang tinatakos natin ang ating mahaba at malalim na paglalakbay sa konsepto ng time travel, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa ating isipan. Ano nga ba talaga ang oras? Sa simula pa lamang ng ating pag-iral, ang tao ay naging alipin at tagamasid ng oras. Nakikita natin ito sa paglipas ng araw at gabi, sa pagbabago ng mga panahon, sa pag-ikot ng buwan sa kalangitan. Ngunit kapag tinanong kung ano talaga ang oras, tila wala tayong tiyak na sagot. Para kay Albert Einstein, ang oras ay hindi hiwalay sa espasyo. Ito ay bahagi ng isang mas manawak na tela na tinatawag na space-time. At sa bawat galaw ng bagay, sa bawat hilab ng grabidad, ang oras ay yumuyuko, bumabagal o bumibilis. Para naman sa mga pilosopo, ang oras ay maaring isang ilusyon lamang, isang paraan ng ating isipan upang unawain ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ngunit sa mas malalim na antas, ang oras ay parang ilog na walang simula at walang wakas. Ang bawat sandali, nakaraan, kasulukuyan at hinaharap ay maaaring sabay-sabay na umiiral. Kung totoo ito, nangangahulugan na ang lahat ng ating alaala, lahat ng ating magiging desisyon, at lahat ng ating mga pangarap ay naroon na, nakaukit na sa mismong tela ng universo. Ngunit narito ang pinakamalaking misteryo. Kung ang lahat ay nakapirme na, ano ang silbi ng ating malayang pagpapasya? Kung ang hinaharap ay naroon na, tunay ba tayong malaya? O baka naman ang oras ay parang isang aklat, nakasulat na ang bawat pahina, ngunit tayo bilang mga mambabasa ay isa-isang binubuksan ng mga ito at doon natin nararanasan ang pakikipagsapalaran ng buhay. Isipin mo, marahil ang mga pangarap mo ay hindi basta imahinasyon lamang, kundi mga sulyap ng hinaharap na naghihintay sa iyo. Marahil ang mga deja vu na nararamdaman mo ay hindi simpleng laro ng utak, kundi mga pahiwatig na ang oras ay hindi tuwid, kundi paikot-ikot, bumabalik at nag-uunat. At kung ang oras ay tunay na isang misteryo na hindi kayang ikulong ng siyensya, marahil ito ay isang paalala na hindi lahat ng bagay ay dapat ipaliwanag. Baka ang oras mismo ay isang banal na lihim, isang alaala ng universo na nagpapaalala na tayo ay bahagi ng isang mas dakilang kwento. Sa huli, ang paglalakbay sa oras ay hindi lamang tungkol sa pisika o sa mga makinang magdadala sa atin sa nakaraan o sa hinaharap. Ito ay tungkol sa ating paglalakbay bilang tao, kung paano tayo natututo, kung paano tayo umaasa, at kung paano natin tinatanggap ang bawat sandaling ibinibigay sa atin. Dahil kung tutuusin, bawat tibok ng ating puso ay isang hakbang sa paglalakbay ng oras. Bawat hininga ay isang paglalakbay tungo sa hindi tiyak na bukas. At bawat pag-ibig, bawat alaala, bawat luha at bawat ngiti ay nagsisilbing patunay na tayo ay tunay na nabubuhay sa loob
ng misteryo ng panahon. At marahil yon ang pinakamalaking sikreto. Hindi natin kailangang maglakbay sa oras upang maunawaan ito, sapagkat tayo mismo ang oras at ang ating buhay ang nagpapatuloy na kwento nito. Pagtatapos at pagninilay. At ngayon, matapos ang ating mahaba, masalimuot at makahulugang paglalakbay sa konsepto ng time travel, narito tayo sa dulo ng ating kwento. Isang kwento na hindi lamang tungkol sa agham, teknolohiya at mga teorya, kundi tungkol sa tao, sa ating pananabik at sa ating walang tigil na paghanap ng kahulugan. Mula sa mga sinaunang alamat na nagsasalaysay ng mga Diyos na bumabalik sa nakaraan o tumitingin sa hinahap, hanggang sa mga pilosopong nagtangkang unawain ng oras bilang isang misteryo ng pag-iral. Mula kay Einstein na nagpaliwanag na ang oras at espasyo ay iisa, hanggang sa mga modernong sayantipiko na naghahanap ng daan sa pamamagitan ng quantum physics. Lahat sila ay bahagi ng iisang pangarap. Ang maintindihan kung paano gumagalaw ang oras at kung paano tayo nito hinuhubog. Ngunit sa ating paglalakbay, natutunan natin ng isang mas malalim na aral. Ang oras, bagamat maaaring masukat at mabuo sa pamamagitan ng mga formula, ay higit pa sa isang sayantipikong konsepto. Ito ay isang karanasan. Ito ang ating kasaysayan, ating alaala, ating kinabukasan. Ito ang himig ng ating buhay mula sa unang tibok ng puso hanggang sa huling paghinga. At habang tayo inananatiling walang katiyakan kung posible nga bang maglakbay sa oras gamit ang makina o teknolohiya, isa lang ang malinaw. Araw-araw, bawat isa sa atin ay isang manlalakbay. Hindi pabalik, hindi pasulong, kundi sa tamang direksyon. Mula sa ngayon, patungo sa kinabukasan. Kaya marahil ang tunay na halaga ng oras ay hindi nakasalalay sa kakayahan nating baguhin ito, kundi sa kakayahan natin pahalagahan ito. Pahalagahan ang mga sandaling kasama ang mga mahal natin sa buhay. Pahalagahan ang mga pagkakataon matuto at magbago. Pahalagahan ang mga alaala ng nakaraan, ngulit huwag hayaang ikulong tayo nito. At higit sa lahat, pahalagahan ng kasalukuyan dahil ito lamang ang tunay na hawak natin. Sa dulo, ang oras ay hindi kaaway, hindi misteryo na dapat talunin. Ito ay isang biyaya, isang paalala na tayo ay may pagkakataon pa, may pag-asa pa, at may bukas na naghihintay. Kaya kapag muli kang tumingin sa orasan o maramdaman mo ang paglipas ng panahon, itanong mo sa iyong sarili, paano ko pahahalagahan ang sandaling ito? Dahil ang bawat sagot mo, iyon ang magiging susi upang maging makahulugan ng iyong sariling paglalakbay sa oras. At dito nagtatapos ang ating kwento, hindi bilang isang katapusan, kundi bilang panibagong simula. Dahil tulad ng oras, ang kwento ng tao ay patuloy na iikot, magbubukas ng panibagong kabanata at mag-iiwan ng bakas sa walang hanggang universo. Salamat sa iyong pakikinig at naway ang ating pinagsaluhang paglalakbay ay maging paalala na bagamat ang oras ay isang misteryo, ang ating buhay ay ang siyang tunay na sagot. Ang oras na ginugol mo rito ay hindi lamang simpleng panonood. Ito'y isang hakbang tungo sa mas malalim na pag-unawa sa mga misteryo ng ating mundo at ng ating pagkatao. Kung nagustuhan mo ang ating paglalakbay, huwag kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang mauna sa ating mga susunod na kwento. Ang bawat suporta na ibinibigay mo ay nagbibigay buhay sa ganitong uri ng content na naghahatid ng kaalaman at inspirasyon. Tandaan, ang ating hinaharap ay patuloy na hinuhubog ng ating kuryosidad at pagnanais na matuto. Hanggang sa muli,
Samahan niyo akong muling tuklasin ang mga kwento ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Ako'y nagpapasalamat mula sa aking puso. Ingat lagi at magkita-kita tayo sa susunod nating pakikipag sa palaran. Paalam.